mo sa iyong kamay, mula sa aking pagmulat hanggang sa paghiling, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo ang siyang gabay sa kadiliman, nariyan ka sa gitna ng kabuluhan. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Atin po natin awitin ito. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay,
pag-ibig mo'y sa'kin noon hanggang ngayon. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang. Biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinan ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Hawitan natin siya. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong Kaya, O Diyos, ika'y aking purihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo walang hanggan. O Diyos, dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Tayo po ay manalangin. Aming Panginoon, aming Diyos na banal, pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan sa umagang ito. Sa iyong katapatan sa amin, sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Hindi ka nagkukulang, Panginoon, bagkus patuloy kaming pinagpapala sa mga bagay na aming pangangailangan. Sa umagang ito, Panginoon, hayaan niyo po na ikaw ay aming mapapurihan at mapasalamatan saan man kami naroroon. Tingnan niyo, Panginoon, ang busilak ng aming mga puso na nagpapahayag ng pananampalataya sa iyo, aming Panginoon, sa araw na ito. Kasama na ang lahat ng aming mga kasamahan sa Crossing Frontiers Christian Ministries. Ganoon din ang aming mga kaibigan sa TikTok, sa Facebook Live. Kayo nga po, Panginoon, ang sumama sa amin sa aming pananambahan. Ito po ang aming panalangin sa madamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ika'y walang
Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay September 3, 2023. Ngayon ay ganap na alas 8 na po ng umaga. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kasama sa ating TikTok, ganun din sa ating live Facebook page. Kila Ate Doris Anslao, maraming salamat po sa pag-share. Ganun din magandang umaga. Kila Kuya Severino Manlapig. Magandang umaga kila Nanay Marcelia ng Milan. Magandang umaga po kay Ate Jinky Ladera Martinez. Welcome po sa CFCM. Ganun din, magandang umaga. Yan. Kailangan ko lang hinaan yung aking yan. Welcome din kay Kuya Jeffrey Sumalave from Konkan, Thailand. Welcome kay Ate Donna Stanislao. Magandang umaga sa iyo. Ganun din kay Darilyn Peralta. Magandang umaga po and welcome sa CFCM. Kay Ate Alma Gutierrez. Welcome po at maraming salamat sa pag-join sa amin muli. Ganun din kay Ate Christy Atilano. Magandang umaga sa iyo, sis. Maraming salamat. Ganun din kay Ate Jose Marie Artagame. Welcome po sa CFCM at maraming salamat po sa pag-join sa amin ngayong araw na ito. Ganun din kay Ate Marlene de la Cruz. Magandang umaga po. Ganun din kay Ate Iza Valderrama. Shoutout sa iyo. Maraming salamat, Ate Iza. Kay Ate Julie Gatdula Itule. Magandang umaga po. Marami tayong bisita ngayong umagang ito. Welcome po sa CFCM live stream worship. Sana po'y nasa mabuti kayong kalalagayan sa mga oras na ito. Kung meron po kayong mga prayer requests, pwede nyo po yan i-type sa ating live chat mamaya para po mabasa po yan ng inyong pastor at maipanalangin po kayo pagkatapos po ng mensahe ng buhay. Ganun pa man, ilan lamang pong mga announcements. Noong last Sunday, August 27, nagdaos po ang Crossing Frontiers Christian Ministries ng ating anniversary. Ito'y ginawa natin sa dam site area sa Kaingin, Mikawayan City, Bulacan. Welcome po kay Kuya Ricky Villanueva Bernabe. Maraming salamat po for joining us. And para po ibahagi sa inyo kung ano ang nangyari noong August 27, sana po'y panoorin po natin ang video na ito na akin pong ipapakita sa inyo ngayon.
Maraming salamat sa lahat ng nakasama natin sa ating anniversary last Sunday. Of course, maraming salamat sa mga nagbahagi ng kanilang maitutulong sa ating sa CFCM. Of course, we would like to thank people, our friends from Singapore, Cindy Chen, Judy Lim, Hazel Menon, Beth Selim, Anita Lo, Eddie Lim, at ang kanilang pamilya, ganun din kay Mayho and family, Liana Sea and family. Ganun din, we would like to thank Cecilia Hampton, and also pinapasalamatan din po natin si Governor Daniel Fernando, Vice Governor Alex Castro, ganun din yung kanilang mga representative na ating nakasama doon, si Ma'am Hani Flores at ang yung municipal coordinator ni Governor Daniel Fernando. Maraming salamat po. Maraming salamat din, of course, kay Kuya Jeffrey Sumalabe na nagpadala ng clothes na atin din pong ipinamigay noong Sunday. At maraming salamat din kay Ma'am Bel Porteria na tumulong sa atin upang magawa din yung mapahiram yung ating tent, yung chairs. Ganoon din kila Ate Sai Agdepa. Pasensya na Ate Sai, maring Sai. Maraming salamat kay Ate Sai. Ganoon din kila Ate Dory Sanislao, kay Kuya Ariel Harapa. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong pagbabahagi din ng ating mga ipinamigay. Ganoon din sa family ni Ate Eileen de la Cruz na naging punong abala sa pagpe-prepare ng pagkain. Ganoon din yung kanyang pabalik-balik na nagpagpunta sa dam site area, pamamahagi ng stab. Of course, yung ating PAW team, maraming salamat kila Kuya Steve Piosca, kay Ate Christy Atilano. Maraming salamat po sa inyo. Ganun din na kila Ate Grace Agunday at kay Kuya Michael Owen, sa nag-live stream, kay Kuya Isay Villena. Ganun din sa nag-take pa ng video sa aking asawa. Maraming salamat sa inyo. Sa lahat pa ng tumulong, kung meron man po ako nakaligtaan, maraming salamat po sa inyong lahat na nagbahagi ng inyong makakaya upang magawa natin na maabot ang community sa dam site area. Kung meron pa po ako nakalimutan, ipagpaumanhin niyo po, pero maraming salamat po sa inyong lahat. At ang Diyos ang siyang nakatingin sa lahat ng inyong mga ginawa para sa mga taong nangangailangan. Ganoon din, announcement po, ang CFCM o ang Crossing Frontiers Christian Ministries po ay magkakaroon na ng aming sariling iglesia, sariling church. At magsisimula na po kami sa aming physical worship service sa October 1, 2023 sa ganap na alas 3. Sa ganap na alas 3 ng hapon. Ito po ay matatagpuan sa DTMI Complex, Daang Estasyon, San Jose, Bulacan, sa mismong eskwelahan po ng DTMI. At isama niyo po kami sa panalangin na makapaghanda kami ng mabuti. And you are welcome po to join us sa aming pananambahan po. Alas 3 po ng hapon, October 1, 2023. Sana po ay makasama namin kayo. Tayo po ngayon ay pupunta na sa ating mensahe ng buhay sa umagang ito. At ito'y matatagpuan natin sa aklat ni Isaiah, kabanatang 54, talatang 2. At ito yung ating mababasa. Gumawa ka ng mas malaking tolda, palaparin mo ang kortina niyon, huwag mong lagyan ng hangganan ang dakong iyon, pahabain mo ang mga tali, ibaon mo ng malalim ang mga pantulos. Ito po ang salita ng ating Panginoon na ating binasa ngayon. Ang tekstong ito ay tumutukoy sa pagre-restore dun sa covenant ng ating Panginoon sa Zion. At dun sa talatang ito, ikinumpara muli ng talata na
ang Zion bilang isang babae na hindi magkaroon ng anak. Katulad ng pinangako ng ating Panginoon kay Zara, na asawa ni Abraham, ay sinasabi dito, no, ng ating Panginoon na palaparin pa ang tent, yung tolda na sinasabi, sapagkat yung pangako o yung pakikipagtipan ng ating Panginoon noon kay Sarah ay kanya pa ring tutuparin sa mga panahon na sinulat yung ating nabasa. At naniniwala ako na magpahanggang sa ngayon ay tinutupad pa rin ng ating Panginoon yung kanyang pakikipagtipan kay Sarah at sa babaeng hindi magkaanak sa pagpaparami ng anak nito. Ibig sabihin, tayo na mismo sa mundong ito ngayon bilang mga mananampalataya ang katuparan ng pakikipagtipan ng ating Panginoon sa atin. Sa history ng pakikipagtipan ng Diyos o sa mga pakipagkasundo ng ating Panginoon sa mga tao, kadalasan tayo ng mga tao ang nagkukulang na tuparin, no, yung ating pinagkasunduan sa ating Panginoon, no. Marami tayong halimbawa nito, yung ating mga pangako. Nangangako ako, Panginoon, na magbabagong buhay na ako. Ito yung mga pangako na kadalasan na hindi natin natutupad. Panginoon, pagka ako'y gumaling, magsisimba na ako. Ito yung mga pangako na minsan pag natanggap na natin yung ating mga idinalangin o hiningi sa ating Panginoon, ang ending nito hindi natin natutupad yung ating mga sinasabi o ating mga pangako sa ating Panginoon. Ngayon, nais ko lamang pong ibahagi ito, no? Yung tent na sinasabi dito o yung tolda na napapalaparin, ibig sabihin ito yung tahanan ng ating Panginoon na kung saan nais ng Diyos na ito ay punuin, palawakin pa. Ibig sabihin, marami pang mga mananampalataya ang dalhin sa Kanya. Ang unang vision po ng Crossing Frontiers Christian Ministries ay hindi naman po talaga makapagtayo ng sariling iglesia. Nagsimula po kami ng aking asawa na mag-record ng mga sermon o video sermon first week of August. Kaya po ang anniversary ng CFCM ay August 4. Bago pa lamang magkaroon ng pandemic, 2019, nagkaroon na po ng mga recorded videos na isinishare ng inyong pastor, no, August 4, 2019. Kasama na dito yung ang paglalakbay, kasama si Pastor Owen. Itong dalawang ito ang unang panimula, panimulang mga ministries na ibinabahagi noon, nung mga panahon na yon. At hindi ito, at kailan ba man na hindi po ako nagnais noon na magtayo ng sarili kong iglesia na tatawagin kong akin. Ang pangalan noon ng Crossing Frontiers Christian Ministry ay Crossing Frontiers Christian Fellowship. At dahil noong mga panahon na yon, allergic yung mga iba sa pangalang fellowship, ni-request na baguhin ito, gawing Crossing Frontiers Christian Ministries. But ganun pa man ay marami pa rin ang hindi sang-ayon sa CFCM magpahanggang sa ngayon. Kaya the rest is history. At naniniwala ako na nais pa rin ang CFCM ay isang kaganapan pa rin upang matupad ang ipinangako ng ating Panginoon na palaparin, punuin ang tolda na ipinaghahanda para sa lahat ng kanyang mga mananampalataya. Ibig sabihin, naniniwala po ako sa vision na ipinakita ng ating Panginoon na ang CFCM ay maaaring makatulong upang maabot yung mga taong hindi pa rin lumalapit sa Kanya. O yung tinatawag nating mga unchurch. Ito yung mga tao na hindi nagsisimba, ito yung mga tao na alam lang nila na may Diyos, ngunit hindi sila nagpupunta sa simbahan o sa tahanan ng ating Panginoon upang magsimba. Ito yung nais abutin ng CFCM. Ngayon ang tanong, kung bang ang CFCM ay magkakaroon na ng aming sariling iglesia, titigil na ba kaming maging digital church, sapagkat sa mga oras na ito, ang CFCM ay digital church. Kaya kami inyong masusumpungan sa aming official website, www.cfcm.church, at sa aming Facebook page, facebook.com/cfcmph, sa aming YouTube channel, YouTube at CFCMPH. Ang CFCM ay isang digital church
sa mga oras na ito. But we are registered sa Security and Exchange Commission bilang isang independent church. Hindi po titigil ang CFCM na mag-livestream kahit na meron na kaming sariling iglesia. Sapagkat naniniwala ako na bahagi pa rin ang digital technology upang magamit ng CFCM upang maibahagi ang salita ng ating Panginoon upang palawakin pa rin o upang palawakin ang maaabot natin upang ibahagi ang salita ng ating Panginoon para sa iba. Yung mga tao na hindi na talaga kaya pang pumunta sa iglesia dahil sila may karamdaman o hindi na nila kaya pang bumiyahe, ang CFCM ay maaaring maging daan upang maabot pa rin nila at mapakinggan pa rin nila ang salita ng ating Panginoon sa bawat araw na tayo magla-live. Yes po, magkakaroon kami ng physical church, pero hindi ibig sabihin nun, titigil na ang livestream worship ng CFCM. Sabay po na magaganap ang livestream worship at ang physical worship ng CFCM, maging kami man ay meron ng tahanan. So if you are able to come and join us at wala pa po kayong iglesyang pinupuntahan, you are welcome. You are welcome to join us. Kung kayo naman ay sa anumang dahilan ay hindi na nagpupunta sa iglesia na inyong kinabibilangan, you are welcome to join us and rekindle your relationship sa ating Panginoon. Samahan niyo po kami upang manambahan at maging katuparan pa ng pakikipagtipan ng ating Panginoon noong unang panahon kay Sarah. So sa araw na ito, nais kong magbahagi patungkol sa magiging bahagi natin bilang mga mananampalataya upang maging katuparan ng pakikipagtipan ng ating Panginoon. Tayo mismo ay gagamitin ng ating Panginoon upang maging katuparan yung kanyang mga pangako kay Sarah noong mga panahon na yon. Una, bilang mga mananampalataya, tanggapin natin sa ating mga sarili that we are part of the fulfillment of God's promise. Bahagi tayo bilang mga mananampalataya sa katuparan na ipinangako ng ating Panginoon sa kanyang mga salita. Kung bakit tayo mga mananampalataya sa mga oras na ito, dahil bahagi tayo na nabahaginan ng mabuting balita ng ating Panginoon at nagpabago sa atin bilang mga mananampalataya sa mga oras na ito. Ngayon, kung tayo mananampalataya, hindi ibig sabihin nito ay titigil na tayo. Titigil na tayo na i-share naman o ibahagi naman yung ating paniniwala sa iba. Minsan dito tayo nagkakagulo-gulo o hindi pagkakaunawaan. Maraming mga relihiyon sa Pilipinas na nag-aaway-away dahil sinasabi nila na kami ang tama, kami lang ang maliligtas. Kayo mali, hindi kayo maliligtas. Kung tutuusin, hindi naman dapat pinag-aawayan o hindi naman dapat nag-aaway-away ang mga relihiyon. Naniniwala ako malawak ang pangunawa ng ating Panginoon patungkol sa mga aral na ibinabahagi ng bawat isa na hindi nakakailangan pang magkagulo ang bawat relihiyon. Dapat tayo ay magsama-sama patungkol sa ninanais ng ating Panginoon na ibahagi ang mabuting balita sa iba. So, hindi porke tayo mananampalataya na, titigil na tayo na magbahagi ng kanyang mga salita sa iba. Maging sa mga maliliit nating mga efforts, halimbawa, mag-share ka ng livestream ng CFCM. Wow. Halimbawa, mag-share ka ng mga Bible verses sa iyong Facebook, sa iyong TikTok. Ito'y bahagi na rin ng pagnanais mo na maging katuparan ng mga ipinangako ng ating Panginoon sa kanyang mga sinulat. Ngayong ikaw ay mananampalataya, hindi natatapos dito yung ating mga tungkulin. Ibig sabihin, meron pang nais ipagawa sa atin ng ating Panginoon. So kung ikaw ay naniniwala sa ating Panginoon, malalim ang iyong relasyon sa Kanya, malalim ang iyong pananampalataya sa Kanya, ano na ang susunod mong gagawin? Aangkinin mo na lang ba ito habang nakikita mo yung ibang tao na ginagawa lamang yung kanilang mga gustong gawin at hindi naniniwala sa ating Panginoon? Sa iyong little way, malaki man yan o malaking effort yan, kung yan ay gagawin mo bilang pagtupad sa iyong bahagi
sa pagiging katuparan ng ating Panginoon na dalhin ng mga taong hindi naniniwala sa Kanya, sa Kanyang tolda o sa Kanyang simbahan, saan man ito, anumang simbahan, na maaaring maalagaan ang puso ng isang tao upang mas lalo pang lumapit sa ating Panginoon. Ito'y dapat nating gawin. So hindi dahil tayo'y mananampalataya, titigil na lamang tayong magbahagi. Estudyante ka man, nagtatrabaho ka man, retired ka man, as long as na alam mo sa sarili mo na ito'y bahagi mo upang maibahagi ang salita ng ating Panginoon, dapat ito ay ating gawin. Pangalawa, let us be an instrument of transformation. Maging instrumento daw tayo ng pagbabago. Sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, ito yung ating mababasa. Kaya nga't humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ito yung komisyon sa atin ng ating Panginoon na tayo iuhumayo at gawing alagad niya ang lahat ng mga bansa. At hindi ito mangyayari kung tayo ay titigil na lamang na magbahagi ng kanyang mga salita. Sa pamamagitan ng mabuting balita, umaasa ang ating Panginoon na maaaring mabago ang buhay ng isang tao kung siya man ay gumagawa ng hindi mabuti, mabago ang kanyang buhay ng dahil sa salita ng ating Panginoon. Ngayon, sa mga nagdaang live stream worship ng CFCM since 2019, meron kaming mga ibinahagi na mensahe ng buhay. Ang tanong, nung nadinig nyo ito at na-validate nyo na tama naman yung sinabi ni Pastor Owen o tama naman yung kanyang ibinahagi, ibig sabihin ba nito, titigil na lamang sa inyo ang mga mensahe ng buhay na inyong narinig? Maging tungkulin sana natin, na na magbahagi ng ating mga narinig na tama naman. Never ko sasabihin na ako ang Diyos dahil mali yun. May mga mananampalataya na sinasabi nila na sila ang anak ng Diyos, tama naman, pero ang sabihin nila na sila mismo si Kristo. Medyo mali na yon. Kaya kung na-validate naman natin na tama ang mensahe ng buhay na ating narinig at nabasa sa mga salita ng ating Panginoon, meron tayong tungkulin o kung tayo nagkikare sa iba, na ibahagi din natin ito sa iba. Huwag tayong mapagod na magbahagi ng salita ng ating Panginoon. Dahil pag tayo napagod, kung mapapansin nyo, ang dami ng mga nagaganap na mga gumagawa ng masama sa paligid. Ang safety namin noong unang panahon ng mga bandang 80s or 90s, ay hindi na katulad ng safety o security ng mga tao sa panahon natin ngayon. Noong mga 80s or 90s, ang mga bata ay malayang nakapaglalaro sa labas ng kanilang mga tahanan. Sa mga panahon ngayon, may mga nagaganap ng kakaibang mga pangyayari at minsan ang nagiging biktima dito ay ang ating mga anak. Ganun pa man, noong 80s or 90s, malayang nakapaglalaro at simple lamang ang buhay noon sa mga bagay na nilalaro natin, mga tumbang preso, habulang upo, habulang kung ano man. Ito ay mga simpleng laro lamang at mas nagiging yung physical ng mga bata noon ay higit na mas fit sila kumpara sa mga anak natin ngayon. Sapagkat yung mga anak natin ngayon ay kadalasan puro cellphone ng hawak. So, ibig sabihin, maaari nating magamit yung mga ways na meron tayo upang mabago ang buhay ng mga bata natin sa mga susunod na henerasyon. Kung hindi tayo titigil na magbahagi ng salita ng ating Panginoon. At hindi tayo dapat tumigil sapagkat ang salita ng ating Panginoon ay tunay na makapangyarihan. Kaya kung ito yung ating gagamitin, maaaring ito yung maging daan upang makapagbago ang buhay ng iba. Yung komisyon sa atin ng ating Panginoon, na nagawing alagad niya ang lahat ng bansa sa buong mundo, ay ito'y makapangyayari lamang kung lahat tayo ay kikilos na magbahagi ng kanyang mga salita sa iba. Pangatlong punto na nais kong ibahagi sa inyo, we have to expand our own tents.
tayo bilang mga mananampalataya, we can also expand our tents. Sa paanong paraan? Sa mga tahanan natin. No, sa mga tahanan natin, maaari tayong mag-imbita. Oh, join ka naman sa amin, magba-Bible study. Huwag kang matakot, hindi ka matutunaw. Doon sa live stream ng CFCM, i-share nyo naman yung live stream na ito para mag-expand pa yung tent ng ating Panginoon. Hindi lamang tent ng CFCM ang nais kong mag-expand, kundi mismo yung tent ng mga tent ng mga taong nananampalataya sa ating Panginoon. Sapagkat naniniwala ako na instrumento lamang ang isang relihiyon o isang simbahan sa ikalalago ng pananampalataya ng mga mananampalataya. Pag tayo'y lumisan na sa mundong ito, hindi naman marahil tatanungin ng ating Panginoon, saan ka ba iglesia kabilang? Kung dito ka kabilang, ligtas ka na, pasok ka na. Naniniwala ako na yung self-commitment natin o yung ating sarili pa ring pananampalataya sa ating Panginoon ang siyang magliligtas sa atin sa panahon na tayo ay haharap na sa Kanya. Kaya naman, dapat tayo ay merong ginagawa. Maging sa pamamaraan ng social media o sa simple way na kung ikaw ay nasa eskwelahan, magbahagi ka, no? Ibahagi mo si Kristo sa iyong mga klase. Palawakin din natin yung tent natin, yung mismong sarili mong pamilya, ang inyong mga magulang. Kung sila'y busy na sa pagtatrabaho at wala na silang panahon na magsimba, subukan mong i-share sa kanya, Mama, Papa, tignan niyo tong verse na to. Di ba ang ganda? Kung mismo yung ating mga sariling tent ay palalawakin din natin. Babalik tayo dun sa unang punto na nagiging bahagi tayo ng fulfillment, no, yung katuparan ng ipinangako ng ating Panginoon. At naniniwala ako na pag ginawa natin yung lahat ng ating makakaya na magbahagi ng salita ng ating Panginoon, maging katuparan ng kanyang mga pinangako, lumisan man tayo anumang oras sa mundong ito, alam natin na meron tayong nagawa para sa Kanya. Kaysa naman na mamatay na lamang tayo sa mundong ito na hindi tayo nakapag-contribute ng mabubuting mga bagay sa iba. Bagkus ang nai-contribute natin yung mga bagay na nagdudulot ng sakit sa buhay ng iba. So ano ang pipiliin mo? Makapag-contribute ng mabuting bagay sa buhay ng iba at nakapagbago sa buhay ng iba, or nakapag-contribute ng mga bagay na nagdulot lamang ng sakit sa buhay ng iba. Kung ikaw ay isang tao na nag-iisip, alam mo sa sarili mo na higit na mas mabuti na makapag-contribute o makapagbahagi ng mga bagay na makapagbabago ng buhay ng iba. Kung ikaw ay naniniwala sa ating Panginoon, gagamitin ka ng ating Panginoon upang maging tulay ng kanyang mga mabubuting salita upang makapagdulot ng pagbabago sa buhay ng iba. At yan sana yung ating gawin, mga kapatid. Pabago-bago ang nangyayari sa mundo. Maraming mga sakuna na nangyayari sa mundo, hindi natin alam kung kailan ba talaga o hanggang saan ba talaga ang hangganan ng ating mga buhay. Sa mga kabataan, naniniwala sila na matagal pa naman sila mawawala sa mundong ito, ngunit hindi natin alam ang hangganan ng buhay ng bawat isa. Kung wala kang gagawin para sa ating Panginoon, mas hindi mo malalaman ang hangganan ng iyong buhay kung tatanggapin ka ba niya sa kanyang kaharian o hindi. Ngunit kung ikaw ay naglilingkod, binabago mo ang iyong sarili, ibinabahagi mo ang kanyang mga salita, ikaw ay lalong nagpapalago ng iyong pananampalataya. Alam mo sa buhay mo na kung ikaw man ay lilisan sa mundong ito, alam mo na ikaw ay kukupkupin, ikaw ay tatanggapin ng ating Panginoon. Sana simula sa araw na ito, maging katuwang tayo ng Diyos na magpalawak ng kanyang tolda at ipasok ang lahat ng mga mananampalataya ng ating Panginoon. Pagpalain tayo ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Kung meron po kayong mga prayer requests, pwede nyo na po yung i-type ngayon sa ating live chat.
Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, purihin ka. Dakilain ka, Panginoon. Maraming salamat sa iyong kabutihan na patuloy naming nararanasan sa bawat araw, bawat oras, bawat minuto, o bawat segundo ng aming mga buhay. Patawarin niyo po kami kung sa maraming pagkakataon ng aming mga buhay, hindi namin na ma-maximize yung opportunity na maibahagi ka namin sa iba. Patawarin mo kami, Panginoon, sapagkat masigit namin binibigyan ng panahon yung maraming bagay sa mundong ito kaysa ang aming pananampalataya. Dalahin ko, Panginoon, patuloy mong tingnan kami ng iyong mga anak. Patuloy na abutin ang aming mga kamay at dalhin kami sa dapat na daan namin na dapat naming lakaran. Sa umagang ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami na patuloy mong ginagamit ang Crossing Frontiers Christian Ministries upang makapagbahagi ng iyong mga salita, upang makapagdulot, maging daluyan at maging paraan upang makapagbago ng buhay ng iba. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy ko pong ipinagpapasalamat ang iyong kadakilaan sa aming pamilya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pag-iingat kay Jan Aisen, Isay Miyake at Michael Owen. Dalahin ko, Panginoon, maging mabuti na ang kalusugan ni Isay Miyake. Maraming salamat, Panginoon, sa kagalingan ng iyong pagkakaloob sa kanya. Patuloy niyo po silang ingatan, Panginoon, sa bawat araw na sila ilalabas, papasok sa eskwelahan at uuwi sa aming tahanan. Patuloy mong ingatan ang kanilang mga puso at patuloy na iguhit ang kanilang mabuting kinabukasan. Maraming salamat din po, O Diyos, sa panibagong taong buhay na iyong pinagkaloob sa aming mami, sa aking asawa. Salamat sa iyong kabutihan sa kanya. Salamat, Panginoon, sa kanyang mabuting kalusugan at iyong patuloy na pag-iingat sa kanya, Panginoon. Maraming salamat sa kanyang pagmamahal sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa kanyang buhay. Salamat din, O Diyos, sa iyong patuloy na pag-iingat sa inyong lingkod. Sa karunungan, sa pagkakataon na maibahagi ka, O Diyos, sa lahat ng iyong mga anak na nangangailangan ng mabuting balita. Salamat po, Panginoon. Salamat din, O Diyos, sa iyong patuloy na pag-iingat at pagpapala, kagalingan at kalakasan at pagpapalawig ng buhay ng aming mga magulang. Kila tatay at kila nanay, kila momsi at kila papsi, maraming salamat po. At pinili niyo sila upang aming maging magulang na nangalaga sa amin mula pa lamang nung kami ay sanggol magpahanggang sa mga oras na ito, na patuloy na nag-iingat at nagmamahal sa amin. Salamat din, Panginoon, sa inyong patuloy na pag-iingat sa aming mga kapatid, kila Leia, Inday, Lloyd at Juresa at Dayan, sa kanilang mga anak at sa kanilang buong pamilya. Patuloy niyo pong ingatan, Panginoon, ang puso ni Yosh. Patuloy niyo po siyang gabayan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa kanilang lahat. Ganoon din sa lahat ng aming mga kamag-anak dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Maraming salamat po, aming Panginoon. Sa umagang ito, O Diyos, aming pong pinagpapasalamat ang iyong patuloy na pag-iingat at paggabay sa lahat ng iyong mga anak na ginamit upang maisakatuparan ang aming pagnanais na maabot ang iyong mga anak sa dam site community. Maraming salamat po muli, Panginoon, sa buhay, kalakasan, at sa matagumpay na pagpapagaling, Panginoon, kay Cindy Chen. Salamat din, Panginoon, sa buhay ni Judeline, Hazel, Menon, Betsy Lynn, Anita Lo, Eddie Lim at sa kanilang mga pamilya. Kay Mayho at sa kanyang pamilya, ganoon din kay Liana, Seya at sa kanyang pamilya. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong patuloy na pag-iingat at pagpapala sa kanila, sa iyong patuloy na pagtingin sa kanila, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Pinapanalangin ko rin po nilalapit sa iyo, O Diyos, ang buhay at kalakasan ni Governor Daniel Fernando, Vice Governor Alex Castro. Sa inyong patuloy na pag-iingat at pagtingin sa lahat ng aming mga kasamahan sa Crossing Frontiers Christian Ministries. Kay Kuya Jeffrey Sumalabi, sa kanyang asawang si Ate Juliet, sa lahat pa ng kanilang mga kasama sa Conquest. Kay Ate Doris Stanislao, kay Kuya Ariel Harapa, ganun kay Ate Sai Agdepa. Ganun, Panginoon, maraming salamat kay Ate Dorothy Pelayo, kay Ate Eileen de la Cruz. Ganun, Panginoon, kay Kuya Steve Piosca, kay Ate Christy Atilano. Maraming salamat, Panginoon, sa kanilang mga mahal sa buhay. Kayo po ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila, aming Panginoon. Kayo po ang patuloy na gumabay
at mag-ingat sa kanila sa bawat araw, aming Panginoon. Ganun o Diyos, sa umagang ito, patuloy ko pong ipinagpapasalamat ang iyong patuloy na pag-iingat at pagtingin kila Ate Doris Stanislao sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo, na sila Luke, Kayla, Oli at Isabel. Maraming salamat Panginoon sa panibagong taong buhay na iyong pinagkaloob muli kay Oli. Ganun din Panginoon sa inyong patuloy na pagtingin at pag-iingat o Diyos kay Kuya Ariel Harapa. Ganun Panginoon kay Nanay Yoli Harapa. Maraming salamat Panginoon sa inyong kabutihan sa kanilang mga buhay. Kay Nanay Marcelina Milan, ingatan niyo po siya at ang kanyang buong pamilya Panginoon. Maraming salamat o Diyos sa iyong walang hanggang katapatan sa kanila. Ganun din Panginoon, ingatan niyo po at pagalingin din ang lahat ng kanyang mga kamag-anak na mayroong karamdaman. Pinapanalangin ko rin po at nilalapit sa iyo o Diyos kay si Kuya Severino Manlapig at ang kanyang buong pamilya. Ang kanyang mga panalangin at pangangailangan Panginoon, kaya nga po o Diyos ang magdulot nito sa kanila. Maraming salamat din Panginoon sa pagsama sa amin ni Ate Jinky Laderas Martinez. Maraming salamat sa kanyang buhay, sa iyong pag-iingat sa kanyang mga mahal sa buhay at sa kanyang mga panalangin. Bigyan niyo rin po siya Panginoon ng mabuting kalusugan. Maraming salamat din Panginoon muli sa iyong patuloy na pag-iingat kay Ate Donna Stanislao sa lahat ng kanyang mga ginagawa, sa kanyang pagbiyahe. Kaya nga po Panginoon ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila aming Panginoon. Hinihiling ko rin po Diyos ang iyong patuloy na paggabay at pagtingin kay Ate Darlene Maagad Peralta. Maraming salamat at sa aming kasama sa umagang ito. Salamat Panginoon sa kanyang mga mahal sa buhay na iyong patuloy na iniingatan. Maging katugunan Panginoon kayo sa kanilang mga panalangin. Maraming salamat din o Diyos sa buhay at kalakasan ni Ate Alma Gutierrez, kay Kuya Anthony, sa kanilang mga anak. Kayo po ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila Panginoon at patuloy na gumabay sa kanila sa araw-araw. Maraming salamat din Panginoon sa buhay at kalakasan ni Ate Jose Marie Artagame. Maraming salamat Panginoon at siya'y nakasama namin sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong patuloy na paggabay sa kanya at patuloy na pag-iingat Panginoon. Yun din kay Ate Marlene de la Cruz. Maraming salamat Panginoon sa inyong patuloy na paggabay sa kanila. At maraming salamat Panginoon sa kanilang sa kanilang pagsama sa amin Panginoon sa aming anniversary. Sa iyo po Panginoon ang pinakamataas na papurit pasasalamat sa lahat ng iyong ginagawa para sa kanila. Yan din patuloy na pinapanalangin namin Panginoon ang kagalingan ni Sanji. Maraming salamat Panginoon. Inalapit at pinapanalangin ko rin po o Diyos si Ate Iza Valderrama, ang kanyang mama at papa at kapatid Panginoon, kayo pong patuloy na gumabay. Ingatan niyo rin po Panginoon ang kanyang daddy na babalik muli sa kanyang pinagtatrabuhan. Ingatan niyo po siya Panginoon at maging maayos ang kanyang pagbiyahe. Kay Ate Julie Gatula Itule, maraming salamat Panginoon sa kanyang buhay. Maraming salamat sa iyong patuloy na paggabay sa kanya at sa kanyang mga mahal sa buhay. Kayo po Panginoon ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila. Ganyan Panginoon kay Kuya Ricky Villanueva Bernabe, maraming salamat Panginoon sa inyong patuloy na pag-iingat at patuloy na paggabay sa kanya, sa kanyang mga panalangin Panginoon, sa iyong panahon at sa iyong oras. Ikaw nga po o Diyos ang tumugon sa kanyang mga panalangin. Kay Ate Mer Santos, maraming salamat Panginoon sa kanyang buhay at siya'y aming nakasama sa araw na ito. Maraming salamat Panginoon sa iyong patuloy na pag-iingat at paggabay sa kanya, sa kanyang mga panalangin, sa kanyang kalusugan. Kayo po Panginoon ang patuloy na tumingin at mag-ingat aming Panginoon. Kay Ate Sally Bautista, maraming salamat o Diyos sa muli niyang pagsama sa amin sa araw na ito. Maraming salamat Panginoon sa iyong patuloy na pag-ingat at paggabay. Kayo din po Panginoon patuloy na magpala at mag-ingat sa kanya at sa lahat ng kanyang mga mahal sa buhay. Salamat din Panginoon sa kalakasan at yung patuloy na pag-iingat kay Crisanel Stanislao. Kayo nga po Panginoon patuloy na gumabay sa kanya sa bawat araw ng kanyang mga buhay. Yun din po kayo pong Panginoon ang patuloy na magpala at mag-ingat kila Ate Nympha Quijans, kay Kuya Danilo Bugay at sa iba pa na aming naipanalangin Panginoon kanina. Maraming salamat o Diyos sa iyong patuloy na pag-iingat at paggabay sa kanila. Kay Kuya Gino Humbruen, kayo po ang patuloy na mag-ingat sa kanya,
sa kanyang pamilya, sa kanyang pinagtatrabahuhan, sa kanyang kalusugan namin, Panginoon. At sa lahat pa ng aming mga kasama at nakakasama, Panginoon, sa live stream worship namin, Panginoon, kina Nanay Lydia Godoy, ingatan niyo rin po siya, Panginoon, at patuloy na gabayan, pagpalain at patuloy na samahan sa bawat araw. Kaya Ate Luisa Mendoza, sa kanyang asawang si Kuya Romel at ang kanilang mga anak, ingatan niyo po sila, Panginoon, at patuloy na gabayan, O Diyos. Ang pamilya nila Ate Erica Gagwis, and din kina Nanay Silidad Gagwis. Ingatan niyo po sila, Panginoon, at patuloy na ingatan sa Qatar. Gabayan niyo po sila at patuloy na pagpalain namin, Panginoon. At sa lahat pa ng aming nakakasama, muli kila Ate Mambel Porteria, kayo pong patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila, Panginoon. At sa lahat ng aming mga kasama at mga mahal sa buhay, maraming salamat po, aming Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kung meron man kaming nakaligtaan, kayo nga po, Panginoon, patuloy na magpala sa Kanya. Gabayan niyo rin po at patuloy na ingatan si Dari Bautista Ramos. Maraming salamat sa kanyang buhay at pagsama sa aming Panginoon sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan sa kanyang mga mahal sa buhay. Bigyan niyo rin po siya, O Diyos, ng mabuting kalusugan. Patuloy rin po inilapis sa iyo, Panginoon, ang baby na nasa sinapupunan ni Ate Dorothy Pelayo. Maging malusog ito, Panginoon. Ingatan niyo po silang mag-ina at patuloy na gabayan ang aming Panginoon. Muli, maraming salamat sa aming CFCM family, sa lahat ng bumubuo nito at patuloy na sumusuporta at nag-iingat, Panginoon, na inyo patuloy na iniingatan, Panginoon, sa bawat araw, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito po ang aming sama-samang mga panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin lagi raan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ko noon. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin lagi raan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ko Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Maraming salamat kay Ate Rosemary Ibarra, mag-prayer request po siya sa TikTok. Maraming salamat po sa lahat ng aming mga nakasama sa umagang ito. Isang paalala lamang. Sa bawat araw, lagi tayong tumitimbang sa kahalagahan ng mga bagay na nakikita natin sa mundong ito. At minsan, napapawalan natin ng pagpapahalaga yung ating pananampalataya. Minsan nakita ko sa isang video, kung bibigyan ba kita ng 1 milyon, kapalit ng buhay mo na mawawala na sa iyo sa araw ng bukas, pipiliin mo ba yung 1 milyon o yung buhay mo? Kung bibigyan kita ng 1 milyon, ngunit mawawalan ka na ng pagkakataon pa na makita ang iyong mga mahal sa buhay, pipiliin mo ba yung 1 milyon o yung pagkakataon na makita mo pa rin ang iyong mga mahal sa buhay? Natural, hindi mo pipiliin ang 1 milyon sapagkat mahalaga ang buhay na meron tayo. Ngunit higit na mahalaga ang buhay na walang hanggan, walang kahit anumang katumbas na salapi na maaari nating ipantay sa regalo ng kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Piliin natin ang ating Panginoon sa bawat araw at sa bawat oras.
Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon na makapangyarihan sa lahat. God bless you also, Ate Marie Hazel Manawis. Ako po ang inyong pastor, Pastor Owen Villena. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo dito lamang sa Crossing Frontiers Christian Ministries. Follow us on Facebook, facebook.com/CFCMPH. Also, subscribe to our YouTube channel, youtube.com/@CFCMPH. Also, I am Pastor Owen sa TikTok and Instagram. Maraming salamat sa inyong lahat. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Enjoy pa natin ang araw na ito na patuloy na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Huwag nating kalilimutan, palawakin pa ang tolda ng ating Panginoon sa pagbabahagi ng salita o ng kanyang salita na tunay na makapangyarihan. God bless us all. Sa Diyos po ang papuri. Paalam po muna sa ngayon hanggang sa susunod na pumuli. Maraming salamat sa lahat ng ating mga nakasama ngayong umagang ito. God bless us po. Paalam! Dakila ka, O Diyos, tapat ka mang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighatid, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y laan sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka. Sa bawat bighatid, tagumpay man ay naroon. Muli, panoorin natin ang nangyaring anniversary ng CFCM sa Dam Site area sa Kaingin, Mikawayan City, Bulacan. God bless us all.